Mm-hmm. 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 Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? To fight, to die on, and this is my game to play, to claim a brand new name, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me. Maswerte po tayong mga riders ngayong generation. Marami tayong pagpipilian ng mga motorsiklo. Ngayong 2024, mataas ang kompetisyon lalo na sa mga China motorcycles. Then sumusunod mga Taiwan, India. Pero kung budget friendly po ang hanap nyo ng motorsiklo, dito po tayo pumunta sa Consorte Motors. Pumasyal po ulit tayo sa Consorte Motors dito po sa Barangay Labuin, Santa Cruz, Laguna. Malapit lang po sa intersection ng Sambat, Bubukal, Santa Cruz. Nagbabaka sakali po tayo na meron ng bagong unit, pero as usual yun pa rin po ang mga unit nila. As of July 3, 2024, ito pa rin po ang mga unit na available sa Dalasan po. Icon na Keyway 110cc. Okay, meron po ditong matte black, cyan blue at saka itong glossy red. And then available din sa kulay naman po ng Marvel 125. Available po ang glossy red, matte black, at meron din po silang glossy blue. Yun pa lang po ang available sa kanilang kulay. Marami pong kulay ito doon sa naunang version, pero mukhang na phase out na po. And then dito napakarami po nilang repo. Mukhang huli na ako sa balita mga riders. Ngayon ko lang po napansin itong bagong decals ng Marvel 125. Napagkamalan ko po siyang Marvel 130i, yung XI nila. Ito, meron ditong dark gray. Ito po yung FI version nitong Marvel So dito naman yung naunang na-i-vlog na natin na 125 din na Marvel na kulay gold yung kanyang mga decals combined sa matte black na main color niya. So ngayon ko lang po napansin itong kulay red. Ang angas din po ng dating Ang ganda ng combined color ng red at saka ng black. Pareho po silang glossy. Tama-tama lang yung timpla ng kanyang pagka-red, hindi siya masyadong matingkad. Pang lalaki at pang babae, pwede to. Inspired po talaga siya sa Sniper 150, hindi po yung 155. Yun pa rin naman po ang kanyang specifications, walang nabago pagdating sa kanyang engine. Ang pinago lang po talaga dito sa decals. At mukhang pinakinggan po ng Mitsukoshi yung ating request na wala na sanang duplication sa kanyang mga brand name or model name. Dito makikita natin sa kanyang pinaka visor dito sa headlight. Andito po yung kanyang brand name na Euromotor. And then dito yung kanyang model name na Marvel at yung kanyang displacement po na 125. Kaya di ba balance na, wala lang duplication pagdating sa front view. And then sa side profile naman po makikita natin yung kanyang brand name na Euromotor. And then sa ibaba uli yung displacement. At nandito sa kanyang bandang likuran yung kanyang model name na Marvel. Although nagka-duplicate po sa kanyang displacement, okay lang naman po dahil hindi naman siya kalakihan. At dito medyo faded na siya. Tatlong kulay po ang kanilang kinombine, red, white at saka black. Medyo may pagka-gray po siya, reflectorized po yung decals na yan. Maganda yan sa gabi, pag nasinagan yan ng ilaw, sigurado titingkad po yan. Para ka na rin merong backlight dito sa kanyang side profile.
And then dito pala sa gitna, yung kanyang emblem na Euromotor. Napansin ko lang dito sa isang kulay po niya, iba yung kanyang emblem. Sana ganito na ang ginamit, ano po, letter E. Yan, pati dito sa Marvel 130i, letter E lang ang kanyang emblem sa gitna. Ang angas po talaga tignan kapag pointed yung kanyang mga pairings, lalo na dito sa kanyang front. Para siyang tuka ng agila, di ba? And then pagdating po sa lighting system niya, dito po sa pangalawang version ng Marvel 125, naging LED na po ang kanyang headlight. And then ang turning signals niya, bulb pa rin po. Pero yung DRL niya, ito naka-LED naman. And then all bulb po sa kanyang tail light, stop light at turning signals. Maganda naman po yung kanyang turning signals, flexible. Kahit madanggi po yan ng ating angkas, hindi sinasadya, maatrasan ng binti, pagbaba, sasama lang siya, hindi siya mapuputol. And then isunod po natin yung kanyang braking system. Bali dito po sa front, naka-rotor disc siya na single, na meron pong dual piston caliper at naka-drum naman po sa kanyang rear brake. And then telescopic fork na front suspension. Sa kanya naman pong front tire, meron po siyang sukat na 70 by 90 by 17. At ganun pa rin po yung kanyang brand, Wanshing, wala pong nabago. And then tube type pa rin po siya. Although plain na matte black lang po ang kulay ng kanyang alloy na mag wheels, okay lang kasi nakatulong po itong kanyang sticker na kulay red sa palibot po ng kanyang mags. Reflectorized po yan, kaya mas maganda pag itinamaan ng liwanag. Katerno rin po ng kanyang caliper at ng kanyang front fender. And then mas mataba po dito sa kanyang rear tire, may sukat po na 100 by 80 by 17. And then ayan, sa kanyang rear brake, naka-drum naman po at naka-dual shock na po sa kanyang rear suspension. And then sporty rin po yung design ng kanyang rear fender. Yun nga po, medyo sexy siya, ano po, pwedeng tumagos po dito yung talsik ng putik, lalo tagulan. Sana pinahabaan pa po ng konti itong kanyang tire hugger para mas makatulong pa po masangga yung putik. And then mapapagkamalan niyo pong may kanto yung kanyang muffler, pero heat guard lang po yung may kanto. Plastic po siya na mayroon pong kasama na metal na heat guard na naka-chrome. And then maganda po yung pillion foot peg, alloy na po yung materials na ginamit at medyo may pagka-chrome din siya. Alam niyo, pag naaalala ko yung gastusin ko sa aking automatic na scooter, sa CVT na lalo, mas napapaisip po ako na bumalik sa Decadena. Kasi alam niyo naman, pag Decadena ang ating motorsiklo, halos change oil na po ang ating iintindihin. Naalala ko yung una kong motorsiklo na Decadena, 5 taon na hindi pa siya napuputol. Napabayaan ko lang na kalawangin. Kaya yun, pinalitan natin. Pero hindi pa rin siya talaga naputol. Unlike sa Panbelt, mga 3 years, baka 3 years ka nang gamit, sigurado papalitin na. Nga pala, 4-speed semi-automatic po ang transmission ng Euromotor Marvel 125. Okay, medyo mahaba lang po yung kanyang gear pedal. Lagi tayo magsapatos kasi kapag maiksi ang ating paa, medyo mahirapan tayo pagkakambyo. And then ito po yung kanyang side stand. Medyo maiksi lang. Mamaya sa side stand natin at tignan natin kung okay siya. Ito po ang kanyang center stand. Okay naman, mahaba. Saka medyo mataba po yung kanyang bakal. And then kung pagmamasdan mo po yung shape ng kanyang body, para na rin siyang shape ng shark, di ba? Ayan, meron siyang palikpik, lagusan ng hangin. Kaya kakatulong po yan, lalo na ma-break yung wind na sumasalubong sa atin, lalo na kung malakas. Medyo maliit naman po yung kanyang grab bar. Bumagay naman dun sa kanyang body, di ba? Pointed yung kanyang fairings dito sa likuran. Pero sana pinahaba pa ng konti para komportable yung paghahawakan ng ating angkas. Okay, napaka-premium po ng dating ng kanyang upuan, lalo na itong kanyang upholstery. Magkaiba po siya ng texture. Although pareho siyang magaspang, ano? And then, yung kanyang stitches po, double na. Kaya sigurado matibay po to. Hindi basta-basta matatastas ng pusa. Okay, and then yung tabas niya, hindi naman siya masyadong malalim. Then malambot naman ang kanyang upuan. Kaya sigurado magiging komportable po tayo dito. Meron po siyang 4.5 liters na fuel tank capacity. And then pagdating po sa kanyang fuel consumption, ayon po sa manufacturer's claim, nasa 51 kilometers per 1 liter. Pero asahan na po natin dahil ito po ay carburetor type, medyo lalakas pa po ito.
Estimate ko po rito malamang 45 to 50 kilometers per 1 liter. Okay, dito po sa kanyang U-box, ayan, medyo malalim pero dahil dito po nakapwesto yung kanyang battery, medyo kukuha pa po ng space yan. Siguro mga kalahati lang nito ang magagamit natin. Sa top speed po niya, manufacturer's claim, 90 kilometers per hour. Pero yung kasama ko na ganito ang gamit na Marvel 125, napaabot po niya na 120 kilometers per hour. So yun lang po, nagkakaroon ho ng katanungan doon. Ako personally ginamit ko. Saglit nga lang po na pa-reach niya sa 100 kilometers per hour ang kanyang top speed. Pero yun nga lang po, nagdududa ako sa kanyang speed meter. Baka yun po ay hindi accurate na po. Pero yun, comment down below mga ka-riders kung alin po ba talaga ang eksakto nitong top speed. Okay, dito po sa kanyang meter panel, mapapagkamalan mo po siyang digital dahil sa kanyang forma. Pero all analog po ang kanyang meter panel. Okay, sa taas po yung kanyang gear position. Malino naman, 1, 2, 3, and 4. And then dito po sa left side yung kanyang speed meter and then odometer. At ito po yung kanyang fuel meter. Neutral sign and then left and right turning signals. And then sa kanyang pong switches and button, nandito po yung switch ng DRL, headlight at saka switch off, electric starter push button. And then dito po yung kanyang high beam low beam sign, left and right turn sign, busina at saka yung kanyang choke dahil ito po ay carburetor din. Kasi kailangan pa rin siya ng choke. Napansin ko po yung kanyang kickstart, medyo tuwid na tuwid. Siguro ito para hindi maka-agaw ng space, ano po. Kaya magiging komportable po yung ating paa. And then meron ditong protection sa ating paa. May bakal siya nakaharang sa engine para hindi tayo mapadikit sa engine. Okay, meron po siyang 1 liter na engine oil capacity. May rubber din po yung kanyang rider's footrest. Makapal po yung rubber. And then dito po, medyo malapad yung pad ng kanyang rear brake. And then tumitimbang po ng 101 kilos sa kanyang dry weight ang Marvel 125. And then meron po siyang 140mm na ground clearance at 770mm naman po sa kanyang seat height. And then 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam, air-cooled po sa kanyang cooling system, and then carburetor type naman po sa kanyang fuel supply system. 124cc displacement to be exact. Meron po siyang maximum power na 7.5 kilowatts at 8,000 RPM, and then maximum torque of 8.5 Newton meter at 5,500 RPM. Okay, maganda po ang kanyang pagkaka-side stand. Hindi na tayo mag-a-adjust. Wala nang ibubuka sa kanyang side stand kasi kita nyo naman yung pagkakatagilid niya, di ba? Hindi siya basta-basta mabubuwal. Pero syempre, pag po uneven yung kalsada na paparadahan natin, mas maganda po pa rin na center stand ang ating gamitin. Okay, tayo ay 5'8", di ba? Ayan. Medyo napunakotiyad tayo. Dahil meron po siyang 140mm na ground clearance at 770mm na seat height. So expect nyo na po, lalo na sa mga 5'6" and below. Medyo tiptoe po tayo dito. Okay, ako po ay 5'8", ayan, napapatiyad po tayo. Siguro ang solution po, total malambot naman yung kanyang foam. It's either magtabas tayo ng foam or magpalit po tayo ng mismong upuan niya na medyo mababa para hindi po tayo mahirapan. Kasi mahirap din po yung ma-out of balance tayo. Magagasgas na yung motor natin, pati tayo baka masugatan pa pag bumara. Anyway, bago tayo mag-start, napansin ko nandito pa rin pala yung kanyang USB charging port. Ayan, ready na siya for USB. Nagsosodo lang siya. Maganda naman, may takip. So, pag tumatakbo tayo, in case na nalobat habang nagcha-charge, dito ang pwesto ng ating cellphone. Yun lang, wala pong cover ha. Kaya pag umuulan, matik na. Kunin nyo na. Ayan. Ito naman kahit mag-bounce sa lalim po niyan, hindi yan malalaglag basta-basta. Unless talagang sumemplang na tayo. Titilapon sigurado yan. Ayan, no problem sa malalaking size na cellphone. And then dito po sa kanyang ignition, okay, meron namang secure shutter key. Ugaliin na natin isara pag hindi ginagamit para hindi madistrong ka or pasukin man ng anumang tubig. Okay, yan, kagaya ng sabi ko, kita nyo, medyo magkalayo. Sabagay, ito naman po pag magbabawas, matik na, atras lang natin yung paa natin. Pero mas maganda sana kung eksakto na sa ating paa, di ba? Para wala na masyadong abala pag atras sa bante ng ating paa. Pero all in all, maganda naman yung kanyang rubber dito, malambot, hindi matigas sa paa. Then, check natin yung kanyang turning radius. Okay, dito no problem po kahit meron siyang bakal na bar end, hindi aabot sa ating kita.
Ayan, nakaka-play pa po yung ating tuhod dito. Yan dito sa right side. Okay, ganun din po. Hindi abot. Kaya kahit gaano ka-sharp ang ating lilikuan, no problem. Kahit medyo bumuka pa tayo, di ba? Kakalaro. Okay, yun naman kanyang rear brake. Check natin. Kaya medyo malalim lang po dahil drum brake po siya. Mabilis naman pong i-adjust yan. Medyo higpit-higpit ng konti sa brake sa likod. At drum naman yan. Hindi ay basta-basta sesem lang dyan. Okay, dito po sa kanyang rotor disc na front brake. Medyo dumudulas kasi yung sahig po natin yung tiles. Kaya medyo hindi kumakapit at hindi naman pang off-road yung ating gulong. Pero responsive naman siya, yung kumakagat din agad. Half press lang, meron na siyang kagat. And then sa suspension, medyo panalo to. Ang lambot ho ng kanyang suspension. Nakatulong pa po yung lambot ng kanyang foam. Dito sa upuan na yan ha. Kahit malubak po tayo ng biglaan, no problem, hindi tayo masasaktan. Dahil sa lambot po ng kanyang rear suspension. Okay, sa huling bahagi po, yung price update ng Marvel 125 ngayong July 3, 2024. Okay, compare po natin dun sa XI ha. Pero unahin po natin dito sa Marvel 125. Ang cash price po niya, 57,900. At ang maganda po rito, no down payment po siya, straight monthly. Kapag kukunin nyo po siya ng 6 months, ayan ang kanyang monthly po, 11,809. Sa 12 months po, 6,509. Sa 18 months po, 4,742. At sa 24 months po or 2 taon, 3,859. Sa 30 months po, 3,329. Sa 36 months naman po, pinakamahabang term, 2,976. Meron po silang rebate na 300 pesos. Dito sa Marvel 130i, check natin yung price ha. Okay, pagtabihin natin ha. Ayan ang kanya po pagkakaiba. Sa 130i, ito po yung fuel injected. Ito po yung FI version ng Marvel. Then 130cc. Ang kanila pong price difference ay nasa 5,000 pesos. Dahil ang cash price po ng Marvel 130, 62,900. At ang maganda po rito, kasama siya sa promo. Naka no down payment din po siya, straight monthly. Again, ayan po yung kanyang monthly installment. Paki-screenshot nyo na lang po para hindi tayo tumagal. Ayan ang price difference po ng Marvel 125 at Marvel 130. As of July 3, 2024 po yan dito po sa Consorte Motors, Santa Cruz, Laguna. Mga riders, ngayon July 3, 2024, naka-promo po ang Consorte Motors, Sampat, Santa Cruz, Laguna. 0 down payment, straight monthly. 65 pesos daily, meron na tayong brand new na motorcycle. And then, 50 pesos lang kapag repo po ang ating kukunin. Ayan yung mga naka-promo po nila. Marvel 125, Icon 110 at saka yung kanilang Sport E110. Then ito po, halos binabargain na yung kanilang mga repo na motorcycle. Ayan, arangkada sa segunda. For as low as 1.5 lang po ang down, meron ka ng motorsiklo. Okay, dito po sa left side yung kanilang mga almost bago pa na mga repo na motorsiklo. Ayan, kadalasan po, Keyway Icon 110cc. And then dito halo-halo na po sa likuran, merong Euromotor E110.
Meron din pong Sports R125. And then, Keyway X-Speed, yung dati pong K-Blade. Bonus 110. And then, ayan, mga Marvel, Beaverman, at saka ano pa ba? Ito, brand new na, mga pang-tricycle po nila na Daang Hari 150cc. Okay, pasyal lang po kayo dito sa Consorte Motors Santa Cruz, Laguna para makapamili po kayo ng ayos. Makita nyo po ng personal yung mga motorsiklo nila. Maparipo and brand new. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.